Graduation ni Jace at hindi namin ine-expect na magkakaroon pa siya ng special award. Hi mga Marikoy! Ito nga pala yung gabi bago ang graduation ni Jace. Nakakatuwa siya dyan kasi nire-ready niya yung mga ibibigay niya sa mga teachers niya. Bukod sa bulaklak, meron din regalo si Jace sa kanila ng tumbler na pinakustomize namin ng mga pangalan nila. Habang lumalaki si Jace, gusto ko natututunan niyang mag-share at mag-appreciate ng mga taong nasa paligid niya. Lalo na yung mga taong ang laki nang naitulong sa kanya. Anyway, pagkagising ko ng umaga mga Marikoy, wala ng kuryente. Hindi kami na-inform, hindi namin nakita na meron palang announcement na mawawala ng kuryente hanggang 8 a.m. Sakto mga Marikoy, 8 a.m. yung graduation nila Jace. Buti na lang talaga bago kami natulog ni Jace, naligo kami. Hindi na rin kami makakaligo ngayon dahil bukod sa walang kuryente, wala ding tubig. At ayan nga pala yung outfit ko mga Marikoy, hindi naman halata na hindi ako naligo ngayong umaga. Importante, naligo ako ng kinagabihan at wala pang 24 hours yun. Napaka-social ni Jace dahil nagilamo siya gamit ang mineral water. Kinakabahan pa nga ako dyan kasi baka magmuryot itong si Jace, baka mainitan siya dahil walang kuryente, pero hindi naman siya nagmuryot mga Marikoy. Kahit mainit nga, pinasuot niya na itong dress niya. Ikapan ko nga din pala siya ng very light para hindi naman maputla yung itsura niya. At habang inaayusan ko siya, tinutok ko sa kanya yung portable na electric pan namin. At nagpupumilit din siya kahit ayaw ko. Gusto niya nang suotin yung toga niya. Kaya pinasuot ko na, tapos pinasakay ko na siya ng sasakyan para hindi siya mainitan. At ako nga nabuntis, ayan na yung naging itsura ko. Bukod sa nalosyang ako, nahagard na din ako. Okay lang naman sa akin mga Marikoy, ang importante hindi ko napapabayaan si Jace at maayos siya ngayong gagraduate na siya ng kinder. Kalimutan ko nga pala siyang lagyan ng pabango, buti na lang naalala niya at may dala ako. Ayan, nagpabango na siya dito sa sasakyan. Buhos nga siya ng buhos dyan mga Marikoy kasi gusto niya yung amoy ng gentle. Nakausap ko nga din pala siya dyan, nire-remind ko siya sa mga gagawin nila sa graduation at tinatry ko ding ayusin yung sarili ko dahil nga isang beses lang naman mag-graduate si Jace ng kinder tapos ganyan pa yung tsura ko. Habang nasa biyahe kami, nakakita siya ng Jollibee, nakaramdam siya ng gutom kaya nagpabili muna siya sa amin. Aktong natapos siyang kumain, nakarating na kami kung saan gaganapin yung graduation nila. At pinipilit niya pa nga ako dyan mga Marikoy, gusto niya na daw suotin tong cap niya kaso wala pa akong clips kaya sabi ko sa kanya mamaya na lang. Kinuha niya pa nga yung bag ko dyan kasi nakita niya yung classmates niya na may dalang bag. Tapos binalik niya din sa akin kasi nangawit siya. Nagtatry kami magpa-picture kaso ayaw talaga nitong si Jace kaya itong si Ate Christine kumukuha na lang siya ng tiyempo. Tapos nakita niya yung advisor niya at kinuha niya nga sa akin yung regalo niya para sa advisor niya. Binigay niya na kay Teacher Camille. At pinapila na sila mga Marikoy para pumasok. Kami naman dito ni Daddy Tano nakaabang kami kapag papapasukin na kami. Pagpasok namin mga Marikoy, pumila kami kasama si Jace. Tapos nakita niya yung isang teacher niya at kinuha niya nga yung gift para sa teacher niya at binigay niya tapos hinag niya din. At dito pumila na kami para maglakad at para ihatid sila sa mga upuan nila. Sa totoo lang mga Marikoy, kinakabahan ako dyan kasi baka biglang ma-overwhelm si Jace, baka bigla siyang umiyak. Pero every time na nakikita niya ako at ngumingiti siya, nawawala yung mga kaba ko. Nandito nga din pala yung napaka-cute na classmates ni Jace na si Sia. Hatid namin sa kanila sa upuan mga Marikoy, nag-start na yung program. Glid pa nga ng prayer yung isa sa mga classmates ni Jace. Tapos nagsalita yung may-ari ng school at nagsalita yung advisor nila Jace. And then mga Marikoy, tinawag na kami para maglakad at itong si Ate Christine ready siya na mag-video sa amin. At syempre, kinabahan na naman ako kasi last graduation ni Jace nung nursery siya, umiyak talaga siya nung naglalakad pa lang kami. Noong natapos na kaming maglakad, nawala yung kaba ko at kinabahan ulit ako nung tinawag yung pangalan ni Jace. Kasi last time yan yung inayakan niya, yung star, akala niya tatanggalin ulit. At yung picture ayaw niya, pero ngayon mga Marikoy, hindi na siya umiyak, hindi lang siya nakatingin sa camera. Pababa namin ng stage, nire-ready na ni Daddy Tano yung surprise niya kay Jace. Kasi mga Marikoy, bukod sa graduation ni Jace, aakyat ulit kami sa stage dahil makakatanggap siya ng award. Even sa klase nila ang may award at hindi talaga namin ine-expect na merong matatanggap si Jace. Hindi din namin alam kung ano yung award niya. Surprise ito mga Marikoy. Pero malaman lang namin na meron siyang award, sobrang tuwang-tuwa na kami ni Daddy Tano. Outstanding performer from the Kinder AS, Maggie Jace Marie V. Nakakuha
nakakuha siya ng Outstanding Performer Award dahil sa talento niya sa singing at dancing. Siyempre, manang-mana sa nanay niya na napakatigas sumayaw, charot lang. At kinabahan din ako dyan kasi mga mari ko, hindi ko siya na-ready dyan dahil nga surprise. Buti na lang talaga may pabulaklak kami. Sobrang tuwa niya nung nakita niya yung bulaklak na binigay namin sa kanya. At nung sasayaw na sila mga mari ko, grabe yung ngiti niya sa mukha niya nung nakita niya ako. At alam niyo ba, kanina pa ako naiiyak pero pinipigilan ko kasi feeling ko kapag umiyak ako baka hindi na ako tumigil. Lalo na buntis ako mga mari ko, medyo emotional talaga ako ngayon. Sino ba namang hindi maiiyak? Parang kailan lang iyak ng iyak ng batang to, tapos ngayon ito napakabibo niya. Parang kailan lang iniisip ko kung makakaya niya ba na pumasok sa regular school, kung makakaya niya ba na makipagsabayan sa ibang mga bata. Noong na-diagnose siya na may autism mga mari ko, napakadami kong worries para sa kanya. Pero ngayon, unti-unti lahat ng worries ko para sa kanya ay nawawala na. Napapalitan na ito ng saya at tiwala kay Jace na makakaya niya ang lahat. Dahil patuloy niya pinapatunayan sa amin at sa ibang tao na autism lang yan mga marikoy. Para bang wala lang sa kanya dahil patuloy niyang pinapakita kung gaano siya kagaling. Patuloy siya nag-i-improve mga marikoy at yung mga hindi namin inaakala na makakaya niya ay nakakaya niya. Tignan niyo naman, dati every time na harap siya sa madaming tao, umiiyak siya or pinipigilan niya yung emotion niya. Pero ngayon mga marikoy, napakabibo niya, napakasaya niyang sumasayaw. Napakagaling ni Lord mga marikoy kasi ni-ready talaga si Jace bago siya binigyan ng kapatid. Ni-ready siya na maging ate, ni-ready siya sa napakalaking pagbabago sa buhay namin. Anyway, pagkatapos nga pala nilang sumayaw, lumapit siya sa akin at tinabutan niya ako ng bulaklak. At oo, umiyak na ako dyan pero nung nakita ko na paparating si Jace mga marikoy, pinunasan ko yung mga luha ko. Nag-graduate lang naman siya ng kinder pero yung pakiramdam ko para akong nanalo ng loto. At dahil lumapit nga pala siya sa akin, napansin niya na meron pa akong hawak na isang regalo para sa mga teachers niya. At dito niya na nga naalala na yung isa hindi niya pa nabibigyan. Kaya nagpatulong siya kay Ate Christine mga marikoy para iabot ito. Katapos, sinalubong siya ni Daddy Tano na may hawak ng napakalaking lobo. At nag-decide kami mga marikoy na kumain sa paborito niyang restaurant. Kaso nga lang dahil maaga pa, sarado pa sila pero maghihintay lang naman kami ng nasa 30 minutes kaya hinintay na namin sila mag-open. Pagka-open, pumasok kami kagad at nag-order kami ng paborito ni Jace na carbonara. At habang kumakain kami, gusto niyang pumasok sa mall at gusto niyang bumili ng laruan mga marikoy kaso hindi ko naman siya pwedeng samahan. Kaya binigyan ko na lang siya ng pera at sinamahan siya ni Ate Christine. Sinundan sila ni Daddy Tano, tiniwan nila ako mag-isa mga marikoy. At hindi naman pala nagpabili ng laruan itong si Jace, nagpapasok lang siya sa playground dahil gusto niya maglaro. Buti na lang din kasama namin itong si Ate Christine na napakatyaga na makipaglaro kay Jace. Pagkatapos nilang maglaro dyan, tinanong namin si Jace kung ano pang gusto niyang gawin. Ang sabi niya gusto niya na daw umuwi. Kaya umuwi na kami mga marikoy.